patuloy pa rin tayo nakamonitor sa mga inulan at binahang lugar dahil sa bagyong Karina at sa habagat. At kaugnay niyan, nasa linya ng telepono ngayon ang team leader ng MMDA Flood Control Information Center para sa araw na ito, Sir Ed Garcia. Sir Ed, magandang umaga. Maraming salamat. Yes, sir. Good morning po, Sir. Good morning po. Sa mga taga-pakinig po natin. Sir, ano-ano po yung mga pangunahing kalsada po na hindi pa rin nadadaanan dahil sa baha o sa pinsalang iniwan po ng bagyong Karina? Okay po. Sa Manila na lang po, dito sa may Quezon Boulevard, sa may Quezon, yung kaya po ilalim po. Yung sa may ilalim naman po siya. Pero possible naman po yung towards Loton, ay yung galing din po ng Loton. At saka dito sa may Ortigas Extension po sa may SM East. Yung iwasan na rin po natin yun. May pagbabaha po tayo doon. Sir, yung mga ibang kalsada po, gaya po ng mga E. Rodriguez sa Senior Avenue, sa Marcos Highway, yung sa Valenzuela, yung sa Espanya po, kamusta na po ang sitwasyon? Espanya, Araneta, wala na po tayong problema dyan. Top Avenue, wala na po. Yung, gaya ng sabi ko, yung dalawang area po na nabanggit ko, yun na lang po yung may baha po sa ngayon po. Yung declogging operations po, kamusta? Dahil alam naman po natin, taon-taon po binabagyo dahil inuulan po ang Pilipinas. So walang tigil yung baha. Kamusta po yung pag-declogging, yung pagtanggal po ng bara? Yung declogging crew po natin yan, naka-position naman po yan. Thunderstorm pa lang po, naka-position po sila sa ating mga, yung mga flood-prone areas po natin. So kahapon po, since orange warning po tayo, kahapon, isang araw pa po hanggang kagabi po, nag-orange warning po. So automatic po disperse po sa mga flood-prone areas po natin para mag-declog kung sakaling may problema po. Okay. Sir Ed, si Jess De Los Santos po ito. No? Kanina kasi sa report ni Ian Suyo, nakaantabay siya dun sa Marcos Highway. Makikita dun sa kanyang video na meron pa rin pagbaha. Kaya yung ibang motorista hindi pa rin dumadaan dun sa Marcos Highway. Ano na ho yung update dun? Kanina po meron po tayong advice po doon pero possible naman po siya. Siguro iwasan na lang kasi susunod po yun pag umulan po yung malakas. Medyo nagkakatubig po yung area na yun. Sir, ano po yung ginagawa niyo pong mga hakbang para po maiwasan po natin yung mga pagbara ng mga kalsada at yung pag tumuloy-tuloy yung ulan po, yung matinding baha? Gaya po nang nasabi ko po, bago pa lang umulan po siya, nagre-declag na po kami mga national roads po para po maiwasan po natin ang pagbaha. Pero pag ganun po na bumagsak po yung mga ulan na malakasan po, tulad kahapon, ay hindi po maiwasan na magkatubig po yung usually mga flood-prone areas po natin. Kasi po, gaya po ng San Juan River, tumataas po yan. So, pagka tumaas po yung San Juan River, naapektuhan po yung Araneta Avenue po. Sir, saan po kayo pwede tawagan? Sakaling kung may mga... Kung may concerns po kayo, kung magkikwiri po kayo sa baha po, pwede niyo po tawagan po itong 8882-0925. Okay, sir. Sir, marami pong salamat. Jess. May pahabol. Baka, Sir Ed, baka pwede makahingi na rin ng update tungkol dun sa kahapon. Di ba yung mga ruta ng mga bus, pinayagan natin sa EDSA. Magpapatuloy ba yan? At the same time, meron din ba tayong update regarding sa number coding scheme? Number coding po, suspended po siya ngayon since holiday naman po siya. Including Makati na po yun. Dun sa mga bus po? Mga bus po, wala po kong advice sa mga bus, pero kung ganitong wala na pong flood, back to normal na po palagay ko po yung mga yan. Balik na sa bus lane. Yep, okay, sir. Sir, marami pong salamat ulit sa oras ninyo, ha? Welcome MMDA po, Flood Control. Andre. Opo, God bless po. Ingat po. Ingat po. Yun po si MMDA Flood Control Information Center Team Leader, Ed Garcia. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.